everyone! Pupunta tayo sa downtown Toronto today. Sobrang ganda ng araw dahil hindi ganun kainit at hindi rin ganun kalamig. Bago matapos ang eskwela ngayon, ayaw ko naman makipagsapalaran sa subway. So, tinake advantage ko na tong time na to para makapunta sa downtown. After how many years, ngayon na lang talaga ulit ako nakapag-commute ng mag-isa. Usually kasi yung mga local dito, pag pumupunta sila ng downtown, hindi talaga sila nagda-drive there. Kasi unang-una, syempre, traffic. And of course, mahal ng parking. So, iniwan ko yung car doon sa Baby Village. Nagpark ako doon para stress-free. Wala na akong iisipin kapag naggala na ako sa downtown Toronto. So, yun. Nandito na tayo sa Sankofa Square, guys. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan kasi hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Ayun na yung hop off and on na double-decker na bus. So, may tumawid. Hindi dapat tumawid, pero tumawid. Basically, itong bus na to, mag-go around the city. Pupunta siya sa pinaka-main spots dito sa Toronto. Like, pupunta siya sa CN Tower, pupunta siya sa Casa Loma. May mga specific spots siya dito sa Toronto na pinagtatambayan itong double-decker bus. Usually, 20 minutes siya dumadating. Every 20 minutes siya dumadating. Ito yung napili kong activity today. Unang-una, hindi ko pa siya naranasan. And of course, gusto ko rin ma-experience yung skyline na meron tayo dito sa Toronto. Kakaiba siya kasi hindi lang naman din siya about sa building. It's actually about sa mga corners na meron tayo dito sa Toronto na madadaanan itong double-decker bus. Local ako dito pero feeling ko turista ako. So ito yung time na parang gusto ko rin ma-feel na I belong. Wow! Shock! Sobrang dalas kong mag-drive dito sa Toronto pero hindi pa talaga ako nakaranas na magkaroon ng open top roof. Iba yung feeling. Madalas din akong nasa-stress kasi iniisip ko yung mga pedestrian, yung mga cyclist. Dagdag pa natin yung mga one-way street dito. Ito, sobrang ganda ng feeling. Ang aliwalas, I think uulan din soon. Alam mo, pag nagda-drive ka, nasa baba ka lang. Tinitingnan mo lang yung dinadaanan mo. Tour nga siya, pero parang hindi mo na-feel na minamadali ka. Wala kaming map. Nagmamadali kami pumunta dito sa taas. Feeling ko may nabanggit yung babae kanina, hindi ko lang narinig masyado. Next time, pag itatry nyo to, nagustuhan nyo itong activity na to, huwag nyo kakalimutan kumuha ng map. Diyan nyo kasi makikita yung next stop, yung mga mapupuntahan nyo para maplano nyo rin. So ito, nandito tayo sa Yorkville. You know naman, pag Yorkville, yayamanin. Ewan ko hindi lahat ng tao nakakaalam nito. Ang presyo daw ng coffee dito, umaabot daw ng $50. Ba yan? OA, diba? $50 for the coffee. Doon na lang kayo sa Tim Hortons, mga $2 to $3 lang okay na kayo. Solve na kayo for the day. Actually, yun nga. Yun lang, share ko lang. Nakakatawa. May palibre silang raincoat. Kailangan natin. Umuulan na talaga. I can't. Ito! Baliktad! Ito! Basang-basa na ako. Ngayon lang niya sa akin binigay itong raincoat, bad trip. Buti na lang meron silang seat dito downstairs. So, ito may roof. So, kung ganito nga, may mga unexpected na mangyayari. So, hanggang alas 3. Alauna hanggang alas 3 yung ulan. Kakain muna kami ng lunch.
Nandito na nga tayo sa Harbor Front. Ang kinaganda nito, every 20 minutes, dadating ang bus. Pero syempre, dapat dun sa designated stop na nakalagay dun sa information na to. Ang alam ko kakain, kukuha ng drinks. Pero meron dito ang Amsterdam Brew House. Check nga natin, tara. What happened, Bella? It's raining, right? So ngayon dumating na yung double-decker bus natin. So, pabalik na tayo. So ito ang kailangan natin ipakita. Wala pa, alis na. Kailangan na namin, kailangan ko lang, pwede pa ba? So currently, saan na ba tayo? Nasaan na tayo? Nasaan na tayo? Banbo, immersive. Kailangan ko makapagpili na So, nadaanan na natin yung Bremner. Ako yung next stop na naiisip ko na babalik ako dito. Feeling ko talaga Kasalome. At dinadala ka sa ibang century. Medyo tumila na. Bumalik kami dito sa taas. Kakaibang experience nga dahil open rooftop siya, diba? Oh, nandito na tayo sa St. Lawrence Market. So guys, ito yung bagong St. Lawrence Market. This year lang yata nila inopen to. Ito yung matagal na, as in dekada na, nandito pa rin. Look at that. Ito yung maraming kainan talaga. Kung ako nagdadrive nito dito, mismo sa St. Lawrence Market, hindi ko ma-appreciate to. Ito na yung chance nyo na maging Instagrammable ang inyong feed. So, ito. Magagawa ko ba to habang nagdadrive ako? Malamang hindi! Magagawa ko man siya, edi nahuli pa ako. Edi magbabayad na naman ako. By the way, hindi. Mamaya na. Na-overspeed ako sa Don Mills, kuya. Pumalo ng 61. Yonge and Dundas Square. Formerly, Yonge and Dundas Square siya. So, baba na tayo. So, wrap na tayo, guys. It's good to be back. Wow. Check nyo yung weather. Yun ang pinaka-importante. Yung sa ticket ko for today, 24 hours yung ticket na pwede ko siyang magamit. So, malilibot nyo na talaga yung buong Toronto dito. Keep in mind, nagsistart silang lumarga ng 9 a.m. Tapos, may mga spots na until 5 p.m. lang. So, you have to keep that in mind kasi baka maiwan kayo. Nag-antay-antay pa kayo sa stop, yung pala wala nang dadating. Balik na tayo uptown kasi doon tayo nag-park. Then, uwi na tayo. Ciao!